So the next slide is infant feeding. Ang pagpakaon sa mga masusu or bata pa, bagong na tao or newborn babies. Okay, ngayon pa sa 1 Peter chapter 2 verse 2, newborn babies craves pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Sama sa bagong na tao or masusu atod pa or bagong na tao jud. I-crave kuno andumon ang lunsay espirituhanong gatas. So dili lain nga mga pulong but pure spiritual milk na putli, pure gyud, walay sagol. Is really word of God. So taken from the Bible, ang atong kuha, atong ginainom, ginapakaon. Okay, di ba sa babies, milk naman gid ilang feeding. Gatas naman gid ilang feeding sa newly born. Liquid siya. O liquid. So infant feeding is more on liquid, dili solid. Aron nga naman kuno nga i-crave ang pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. So muna kauban, wala nitubo sa kaluwasan nila kay kulang sila feeding. Di ba ang bata nga kulang pagkaon mo tubo dili? Dili. Sa isa ka adlaw kapila man magbidi ang bata. Naana siya pila ka sa tawag ana, pila ka scope or pila ka number sa bottle o sa bottle or sa mama is once na magutom ipadidigid siya para mabusog. Mabusog siya. So ingana gyapon sa atong spiritual aspect. Muagi ta og baby nga level sa bag-o pa na tao. Kanus aman ang tao, spiritual ng tao ang tao. Regardless of age, bisan pag 30, 50, 80 ng edad, kumuo pa ang iyong pagdawat sa Ginoo o na iyong pagkatao sa espirituhanon. O kinanglan mapakaon siya sa Word of God, purely Word of God, para daw mutubo ang iyang kaluwasan. Mutubo ta sa atong kaluwasan. Mutubo ta nga ingana ang atong understanding sa kaluwasan. Nga diin, wala na tayo pagduha-duha nga kung may padaytag pangalagad sa Ginoo, wala ka nagpalayo sa Ginoo, ang langit sure gyud nga atong atuan kung mawala ka ni aning kalibutana. Amen. So if we are doubting kung doubt pa ta, makalangit pa ta, it means wala pa ta na nakasabot sa pulong si Ginoo. Kano wala ka kasabot sa pulong si Ginoo? Kay wala ka na tuon. O wala ka na minaw baka ha. So dili man pwede nga sige lang tagpaminaw, di ta magtuon. Dili pwede nga ang estudyante magsige lang paminaw sa maestra, dili magtuon sa ilang balay or magtuon sa ilang sala. Kining textbook. So mao gina. Walay eskwelahan nga kining ang mga estudyante is igo lang maminaw sila. They have time to study. Kay pag-exam or pag-test is motoy ilang salihan ang mga lessons. So infant feeding in literal, in worldly understanding, milk gid ang kaunon, milk gid ang ipakaon. But sa newly born in the spirit, bag-o na tao sa espiritu, pure spiritual milk, which is the Word of God. So si pasabot ana, kung kabalo ta mangitag ayom-ayom nga mukaon, mutimpla gatas, dapat kabalo pud ta mo ayom-ayom kaon, magtimpla gatas para sa atong kalag og espiritu. Unsa gani ang isa nga makuha nato sa milk, calcium. Para unsa ng calcium? Mo palig-on sa atong bukog. Kay aron nga dili ka maluya. Aron makalihok ka. So kung kulang ta, kung nagluyag ta sa atong pagpangalagad, murag, unsa man, calcium deficit ta sa spiritual aspect. Na spiritual
calcium deficit. Kulang ta og calcium sa atong espirituhanon. Munang luya. Dili abtik sa pagpangalagad. Nga naman, i-check up nato. Kamusta man? Tanawa ng sige pamati sa pulong sa Ginoo, sige basa sa pulong sa Ginoo. Nga basa nga dili lang for the sake of basa but with understanding, with comprehension. So tanawon kung obserbahin ninyo yung kagalingon. Nagmaluyahon ba o nagbadasigon? As we have the hunger, kung natin kagutom, kauhaw sa pulong sa Ginoo, mabaskog ta. Muna badasigon ta mga lagad si Ginoo. Why is it nga ang uban dili na badasigon? Because they lack spiritual calcium. They lack food. Di ba kung kulang tag pagkaon, luya jud ka. So, mangitatag pamaagi nga mabasdog ta. And by reading the Word of God, by drinking the milk, the spiritual milk and the spiritual food. So, infant feeding is liquid feeding. And unsa man ang pagpakaon, pure spiritual milk. So that by it, you may grow up in your salvation. Aron nga mutubo mo sa inyong kaluwasan. Mutubo mo sa inyong kaluwasan. So unsa man, kung mutubo ta sa atong kaluwasan, pati atong kalawasan mabulahan. Nga naman, ang effect sa Word of God, dili lang sa atong soul and spirit, pati atong lawas. Iyang i-heal, iyang i-strengthen, ang tanan. Inga naka-powerful ang spiritual aspect. Ang atong lawas, iyang akilon og repair, restore, rebuild, and strengthen. So if we fail to do the feeding of our soul and spirit, muna affected atong lawas. Bisa usaw na ito paningkamot, bisa ga vitamins na ta. Hello? Wala gapoy effect. Why? The spiritual aspect, the spiritual system is na ay diferensya. Nga na siya. So we have to be careful. So infant feeding. So tanaw na to next slide. Unsa po'y kwan. In 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 2. Nga dili, dear brothers and sisters, mga kaisunan ko mga babae lalaki, when I was with you, saling naapakauban ninyo. Ngayon si Pablo. Kaya si Pablo mo, biya na po kayo matutong lapit. Lain na kaya dito na po siya magwali. Muna inatog mobile school. Mobile school, mobile Bible school. Mobile nga kanang teaching. One place to one another. Dili pasabot nga kung walay saktong building, dili na accredited. Unsay timailakan nga accredited na sa Ginoo nga mobile Bible school, mobile school. Ang Holy Spirit na diha. The seal of the Holy Spirit. Ang seal sa Espiritu Santo. The fire of the Spirit. The understanding. Na diha. Alo. Muna siya. So dear brothers and sisters, when I was with you, I couldn't talk to you as I would to spiritual people. Kita niya talaga ko rin ito nga, sa din na ako des inyo ha. Dili ko makaistorya ka ninyo sama sa mga espirituhan ng mga tao nga, na naghamtong na sa espirituhanon. I had to talk as though you belong to this world or as though you were infants in Christ. Ang akong pakikistorya kaninyo sa mga kalibutanon nga pamaagi. Sama sa pakikistorya sa mga bata diha para ni Kristo. So di pa kasabot sa mga laglong mga pulong nga diin laglong na. Lisod. Next verse. I had to feed you with milk. Kinanglan, pakanon, tapamugatas, dili pa sa solid food. Not with solid food. Dili pa sa gahi nga pagkaon. Nga naman, they are not ready. And not only they are not ready, they are not able to eat it. Dili pa sila makakaon. Di pa matunawan, di pa matulon. Hello? Di pa matulon. Kung di pa na matulon, ang dahil ng pulong, it means dili pa na grown up na Christian. Diba kung tigulang na ta, bisa kung sa pagkaon ta. Hello? Inanag ng mais. Muusap usap dahi. Kabalo na pumaagi unsaon pag-break sa mga gahi ng particles. But the babies cannot. Hello?
Muna permi lang sila liquid na pangutana diha. Unsay maingon man tag unsa man po na siya, 7 years old na gadidi pa. 7 years na tas pagpangalagad si Ginoo, dili pa ka kadaog ugahi nga pulong. Kay gusto lang ka permi pikpikon, it means infant pa ang limong level. Unsa may timailhan nga infant pa babies mabuhat na to karon. As very alarm. Di man alarming sa nakabalo na, pero sa kabalo, alam mo dai na. Muna makapanamit sa itong pagbalingon kung sa di ay. So I had to feed you with milk. Kinalan pakanon ta mo. Pinagi sa gatas. Dili sa gahi nga pagkaon because you weren't ready for anything stronger. Kaya dili pa mo andam sa mga gahi. Kung mga iso, bugat. And you still aren't ready. Dili pa dyan mo ready. Ba? Ang hangtong na, bisag unsang pagkaon, gahi gumok. Wajoy, problema. Pagwali ng mga gahi, heavy, strong, unsa na, sharp. Pwede na. Oh, bata, ipakaonin mo bangus. Di pa siya kabalo. Mabubugid siya. Pero kung tigulang na ka, alo, kabalo na ka. Dili mo ka, ano nang bukog? Magbantay ka, di ka mabukog. Amen. Pero bata, di pa kabantay nga. Oh, dagat po tigulang mabukog sa medita careful. Okay, banat tulon, mapagisupa, wala na. Nabatay ka sa napit na babikog, na bay bukog, wala. So, nga na siya. Okay, asa mo si baby. Iban sa safe. Wala na natiwas akong paan. Okay. So, sa to, ang dili kadawat og sulid nga pagkaon. Isog nga pagkaon. Gahi nga pagkaon. Kaya pila nakatuig na ngalagad si Ginoo. Kung sa iyang category, infant pa or bata pa. Hello. So, uyaw, sa ato pa, makapanami na ta sa kagalingon karon. Unsa bata ni grow up na bata. So, the next slide sa ano ta mo gawas. So, kinds of feeding atong topic sa atong Sunday school. So, isa next third. Oh. So, infant manifestations. Ang timailhans nga bata pa jud. Letter A, unable to eat solid food. Dili pag yun makakaon og gahi nga pagkaon kanan, accept strong words. Dili makadawat og gahi-gahi nga pulong. Dili kadawat og madukdukan. Gusto lang pipikon. Di ba ang bata pipikon yung mga pag imong ipatulog pipikon, duyan-duyanon. Hello. Letter B, not ready for solid food. Dili pa ready sa gahi nga pagkaon. Munang infant manifestations and paano ko natiwas. So, natiwas ta sa 1 Corinthians chapter 3, sita na dito ta sa Bible. Wala ko natiwas, grabe gid ka. Basic. So, unsa may timailhan nga infant pa, bata pa jud. Unsa may mga timan manifestations, duha ra to ako nasulit to. Okay, unsa may manifestations. Okay, verse 3. Verse 3, sa 1 Corinthians chapter 3, verse 3. For you are still controlled by your sinful nature. Ang istoryahan ni Pablo ani mga dagko nag-edad. Pero dili pareha sila edad diya sa espiritualong bahin. Physically, dagko nag-edad para sa tuwa. Pero ang spiritual level, spiritual status, nag-differ gid ang tanan. Edad na to, nag-differ ka na. Sa tanan ng mga apason, edad ra gid maapas. Amen. For this is the reality. Ang edad sa tao, di na to maapasan. Di kita kapas bisag magdali ta. Pero kabalo mo, ang edad sa espirituhanon, ang maturity sa espirituhanon, maapasan na to. Katong uban. Hello? Nasagot mo? Sa edad, dili ta kaapas sa edad sa tao. Kung 30 siya, ikaw 15, di ginong apas na 30. Pero sa espirituhanon, maapasan nimo ang iyang level sa maturity. Kung dili pa masuhan. Kung grabe ang iyang pagsuking, pagdutdut sa Ginoo. Basta sa pulong sa Ginoo, pagpamalandong, pagpangalagad, maapasan.
Sakto, dili? Oo. So, ang spiritual growth is very possible kung maningkamot ang tao nga mag-grow up. Oh. Ana. Kaya pwedeng dagko lang katong lawas, pero pwede nang luya ka sa itong kalag espiritu. Ang sabi ti mailahan na, luya na kita mga laga, da siguro na tagoy mo dasig. Di na kita ganagsimba, di na kita ganag-ampo, di na kita nagbasa Biblia. And that's a manifestation nga atong kalag espiritu nagluyad siya. Now remember ha? Okay, thank you Lord. Inirabay nung masakit ton. Muor ba ginoon ni tambalan o grabing tambal, di ba ka na masakit ton? Ipainom naman ninoon nag mga vials, kung grabe na sakit vials, ganoon. Antibiotics, isubin na antibiotics. Kung dili madalag antibiotics, mga vials na ka na vials, liquid na nga, strong ka nga medicine. Hello? Sumuna usa kay kung na ay strong na kay sakit sa espirituhanon, tingala ta punusin mura mag-antibiotics, sakit na mong kaistanan. Murag vials na masakit na mong kaistanan. Dili ito para nimo, para tos uban, pero apan nimo para nimo. Pwede dili? Pwede. Wala kayong tuguti nga. Maabot pa ta na, maabot ang vials. Maabot ang antibiotics. Regular ang feeding para normal ang atong health condition. Normal ang atong spiritual condition. Arong normal ang atong health condition is na tayo regular feeding and regular hygiene. Sakto imong kaon, wa po kay ligo-ligo. Unsa man, kisa man nakasulay diri, sakto imong kaon, wa kay ligo-ligo. Lamay ang pamate. May ang pamate. Alo sige na ka gilamos. Gilamos ra kitahon. Wa jud. So say pasabot. Tanan nga aspeto atong buhaton para normal. Regular feeding, regular hygiene. So say pasabot kay sa pagpaligo nato sa espiritu nato. Hello. Kana bitaw mo kabantay nga once nga mag-worship mo, mag-ampo mo nga grabe ng singot, grabe ng luha. Nagligo na imong espirituhanon ana. Amen. Hello. Ingana na siya. So pungutan na, pila na ka bulan o simana, pila ka adlaw, simana, bulan, katuigan, nga wala kita kaligo ang ato espirituhanon. Di ba na nakahila ka, ipaningot ka sa pagkain pagsimba si Ginoo. Muna siya, grabe na nga level. That's the reality. Kinsa man naligo diri, may ko ka naligo naman ko. Na isa ra lagi kabo. Pras ako isa ka balde bigit pa iko. Isa ka balde. Okay ra na ginuton ang tubig, agwantahon na lang nato. Pero unlimited gayo, gani, padayon. Na naman, bisan pag sakto tong kaon, wag kay saktong ligo. Wala gyud panadang pamati. Kisa na, di ka kasabot. Amen. So, exact feeding, enough feeding, plus enough hygiene equals refresh kay ka. Body and soul and spirit, refresh. Kung fresh ka to ba nga si Ginoo? Hallelujah. So, sa to, unsa may timailhan nga infant pa, baby pa. You are jealous of one another and quarrel with each other. Di ba ang bata, dali ra kaayo. Ako no. Ako no. Di ba? Ga-jealous, ga-silos, ga-sinahay. Di ba ang mga bata? Ako na. Dili ka balo. Kung itak, kabalo man tagi ato, dili na mag-ibog. Pero bata, anak, gusto ginakaon. Wala siya nagkiki sa tag-eto, basta naibog lang siya ato. Ingana na siya, kung maibog ta sa uban, masina ta sa uban, that's a manifestation nga infant pa ta. Sakto, dili. Magsilos ta sa uban. Diba yung ingana mo dito sa una, atong bata, ipapugos na lain, or pugos na lain, yung bato, diba? Yung siya kasabot, nagsilos siya. So, lain ni pamati.
Pero tigulong inaon, kasabot naman ka, binuang na. So di, nakamal, lain. Amen. So if we have wrong kinds of feelings, nga dili ita dapat, o mata kasabot, infant pata. O espirituhan nga bahin. Pero dili ata matarog, anak. Napasiluson ta pa, ikuan ta, it means grown up na. Kaya kasabot man ka nga, dili man na tinuod, binuang raman na. Pero imo bisag dili binuang serious na nimo, o bisag binuang ra serious na nimo, mo na. So, you are jealous of one another, gasilos-silos mo sa matag usa and quarrel with each other. Makiglalis mo. Dali ra ka makiglalis, dali ra ka magbikin og istorya. Diba? Pero kung anak ka, ako na ka, grown up na ka, makasabot man ka, ikaw na lang mo adjust. Hello? And doesn't that prove that you are controlled by your sinful nature? So kung control ka sa sinful nature, isa de kung nagpilhan nga bata patas Ginoo. Because kung himtantong na ka, you can resist, makasukol na ka. O makasukol na ka sa sinful nature. You can fight. Diba? So aren't you living like people of the world? Diba? Ingana mo ang inyong pagkinabuhi sama sa kalibutan ng mga tao. Dili pa espirituhan ng mga tao. Dili pa godly people. Ha? Napatada sa world ang atong pagbatig huna-huna. Atong mga sinultian kalibutan nun. Dili pa maglutaw ang sinultian nga Diyos nun. Godly conversation, but worldly conversation pa. Na ang inggiray. Na ang compare, competition. Di ba yung matuga? Ibang mga bata makikompete. Akong mama, ani. Di ba? Isa kalibo ako, napulo kalibo. Oh, anak, makikompete. If we are competing others, hindi pa ta mature. Kaya kung ikaw, huna-huna ni mo nga, nag-mature ka, na spirit sa Ginoo, walay competition. Dili ka makikompete, dili ka makikompete sa uban. Because the Spirit of the Lord is not about competition, but completion of the work. Amen. It's about completion of the work. Mahuman ang trabaho, dili about competition. And every time you do, is you do it with us. So 1 Corinthians 16:14, do everything with love. Nagtrabaho ka na may gugma. Ang trabaho may gugma, you don't care kung pila na ka-oras ng trabaho, you don't care time, you don't care tiredness, you care nga mahuman ang trabaho. That's the manifestation of maturity. And matuto, ang infant feeding is mabawa na to kay ganahan nagtag kanang pulong na dili lisod. Sayon, humok ka pulong, liquid, lugaw-lugaw, sampurado. Aros kaldo. Hello. Okay, let's proceed to the verse 4. Infant niya po ni, ngamingon siya nga, when one of you says, I am a follower of Paul, siya, kung isa sa inyo may nga, ako, katablo man ko, isa ako, kung kabuan man ko, Apolos. Ingana po na ang infant manifestations. Nga, di ka gana na to isa kay, sung kay mawali. Ganan kag wali nga, mild lang, liquid. liquid nga wali. Di ka ganahan og mga strong wali. Isa po natin may ng bata pa ta. Sa pila nakakatuig. Kanya mo kaon din og party. Ala, grabing guyod, grabing dira sa paa og sa bukog. Pero sa espruhanon, liquid lang imong kaya. Pero party gani, birthday, sa pa na niya. Ay, grabe. Bisag gahi, ala, bira. So, wingon ta nga, I am Paul, I am Apollos, kang Apollo ko, kang Pablo ko, aren't you acting just like people of the world? So, more on worldly pa atong pagbati, worldly pa atong mga panahuna. Dili pa godly.
wala pang gid ka na abot sa maturity of Christ-like godly character. Godly nga, desire godly nga, kining unsa na purpose sa atong existence sa kalibutan. We are saved by the Lord to shine. Diba? Giluwas sa Ginoo mo sidlak ta nga anak ta sa magluluwas o tagalangit ta. Ug ang ato ang sinultian sa galangit. Amen. Hello. Okay. Sa grown-up feeding, grown-up feeding, wala diha. Grown-up feeding sa mga hamtong na, gahi na. Kanina, infant feeding, karon grown-up feeding. Para sa hamtog na nga pagkaon. Dili na, liquid. Gahi-gahi na jud. Hello. Gahi-gahi na jud. So, dili na kanang basta-basta. Makadawat na kagahi. Tapos, sa grown-up feeding, time also is observe. Ang bata, kadyo naman na magkaon, pilara naman na ka minutes. Diba, magpakaon ka sa bata, magpadidig ka sa bata. Di na mabuto 1 hour. Yung bago pa, dali na siya. Kagamay naman po ng amount ato. Okay, another po, nalimtan ako. Mabawa na itong infant pata, kadili ta kalahutay dugay nga tayon sa pagpakaon. Dili ganit ganado, dugay nga wali, infant pata. Kay ang mga mature, ganahan na og dugay. Amen. Hello. Unang uban ay, eat all you can. Nga? Kananan. Pili lang ako sa gusto nimo. Kanus ang. Hello. So, infant pa ganita, pili-pilian, kanira ako ang. Isa ko nang gahi. Kadi matunawan. Dili mahilisan. Dili mahilisan. Hello. Okay. Now, ato sa tadayon sa flesh feeding. Nagkanda nga klase nga feeding. Infant feeding, grown-up feeding, ato sa flesh feeding. Pagpakaon sa atong unod. Okay. Pagpakaon sa atong unod. So, unsa ba ito pagpakaon sa unod? Na physical food. Sa Matthew chapter 4, verse 4, na physical na, spiritual na siya. Sa Matthew chapter 4, verse 4. Ano sa ito? Jesus told him, isang him si Satanas, nagtintal mo siya ni Satanas. Imagine na, si Satanas mismo ang nagtintal ni Jesus. Dili, demons lang. Si Satanas o demons pareha, dili. Dili. Si Satanas is the head of the demons. Ang demons, ordinary ra, so lugoon na niya. Si Satanas, kid mismo nagtintal ni Jesus, dili ang demons. Ingon si Jesus, kang Satanas, no. Kaya ingon Satanas, himuan ning bato, nga may mong tinapay, kaya gigutuman siya kaya nag-fast. Kung siya natintal sa pagkaon. So, speaking of fasting, kabawaan man ako, may pag-fast ko ni Lord. Di ko kumingon nga ako, mag-fasting pa ng alawa, ng pizza ha. No, di ko gingana. Kaya na kaisa nagingana ko, alas 9 pa lang igutom na kong ayaw. Once ka dili ko ni Lord, ipag-appetite, pagkaon, bisan paglamigin pagkaon, it must ipapasting ko ni Lord. Because there's a battle ahead, big battle ahead. Kaya na ay grabe nga battle, spiritual battle ahead. Pero sa kalibutan, dili pwede na, no? Kaya kung naigupat mo, kaon ka daan, arong baskog ka. Pero sa Ginoo, opposite si Lord. So, nga na. Siya, ingon si Satanas, kaya nagpapasting man ka, kung adlaw naman, gabi, huwag kaon, gutom, jukit ka. Imo aning bato, nga may mo tinapay. Ingon si Jesus, no. Kaya nang ingon ang kasulatan, ang tao dili magbuhi lamang sa tinapay, but sa matagpulong nga nigawas sa bakba sa Ginoo. The word of God can satisfy our soul and spirit nga maapektuhan atong lawas. 40 days and 40 nights of fasting si Jesus. 40 days and 40 nights and fasting si Moses. Pero nga nung wala man siya nagluyan, the more siya na-energize. Kaya mo lagi, kung ma-feed atong soul and spirit, maapektuhan ang atong lawas o gabasko. Ka-strengthen kayo power. Pero more gani atong pagkaon sa atong kalag o atong lawas. Nga walay kaon-kaon atong espiritu. Di giting taon mo tubo ang atong espiritu, atong lawas, didako. Didako itong lawas, didako itong lawas. Yang ato na espiritu, perting gamaya, mura nagkalansay. Ragtukog.
So, but every word that comes from the mouth of God. Muna siyang physical feeding sa flesh. Mo tayo pagkaon na to. Buntag to hapon, regular gina to gipagkaon. Regular, wa kita nagkulang sa atong lawas o pagkaon. Dito kita nagdakong kulang sa atong spiritual feeding. Kay usahay, weekly na to gipagkaon. Kana rang inig Domingo, tingwali. Wala tay personal feeding sa balay nga magbasa na lang ta sa pulong sa Ginoo. Permi na to, usahay, pa-snack na to kag espiritu. Through sa Facebook, niya usahay more on flesh sa sana kanang patong sa unod dili sa spiritual. Okay. Physical. Now, another feeding sa lust sa flesh, by the way. Another flesh feeding, because our topic is about kinds of feeding, is, okay, tanaw na to ni 1 Thessalonians 4 verse 3 to 8. Tanaw na to. 1 Thessalonians 4, chapter 4 verse 3 to 8. God's will is for you to be holy. Ang kabubuton sa Ginoo para ka nato daw. To be holy, mahimutang balaan. So stay away from all sexual sin. So ano na abot matana? Because lust can feed our flesh. Okay, flesh feeding, wala na, apil na ang lust. Mag-ingon imong flesh about lust. Gi-feed na nimo imong flesh through lust. Sakto dili. Dili lang ang food ang gipangayo sa atong flesh, but the lust. Ang lust is not spiritual feeding, it's feeding of the flesh. Did you get? Sabot pa ta na? Nanatakaron sa flesh feeding. Pagpakaon sa atong unod, dili lang sa atong tiyan. Mugara na gani ning flesh na to nga mangitag lust. Ug sa Bisaya pa nga term na ug imo tag flesh ug lust. Dili na kay murag hilas ba? Pero mayong gitag uwag, murag lain naman. Lain naman. Murag lain naman paminahon, di ba? Uwag sa pana. Lust. Once gani mo tukar ang uwag lust, that is feeding of the flesh. Pero mangita kani og feeding atong spirit. Unsa may timailang mangitag feeding atong spirit? Gusto ta magampo. Feeding of the spirit na siya. Gusto ta magbasa sa pulong sa Ginoo. Gusto ta mag-praise. Feeding of the spirit na siya. Pero ato kaning lust, atong unod nga mangitag uwag na ang imong bati. Nya imo dali, boring to, mabot sa tanay tabo katong giputlan og babae. Ug ulo, grabe, gi-rape pa siya, giputol ang ulo because that's the feeding of the flesh. Grabe ang flesh atong laki. Giputol pa mo to sa to, magaling nadakpan na. Kay nainganyo sa to, nagtugi po, kay daghan pa nag-ampong na yung hostisya, madakpan to siya, para mailhan kinsa na. So ganun na, iya mag-rape because feeding of his flesh. Nitukar ang iyang uwag. Kung na-timingan niya, ang ganun, ito na-timingan. Muna dili po sa maglaag-laag ta. Layo tas ta kung dili ta malaagan. Sabi naglaagag gabi yun sa panadiha. At tos mingaw-mingaw. Mura tag papaun ana. Na ay malabyan tag dautan ng tao nga grabe ang iyang lust. Biktima ta. Nya wala pa yung prayer na to. Patay back up prayer. Biktima jud ta. Amen. Again na. One of the feeding of the flesh is the lust. I-remember ito si Absalom. Diba? Naibog siya ni Tamar. Ang iyang strategy is ang tudlo sa iyang best friend, nga magpakaroon siya nagsakit kay aron nga atimanon siya ni Tamar. Adili si Tamar, si Dana, si Dana, ito. So, wala po tao, inosente, kay yawa, drama-drama ang yawa, para lang mabiktima ang iyang gusto nga biktimahon. Sumuto nga ni, kaya saan ito? Okay, let's see that one. Where is that story? The Kingsman siguro na.
Let me help me find. Di ba ingon si Absalom, dili si Absalom, si Anmo, Amon, kalimot ko ato. Second Samuel? Ha? Second Samuel 18. Ingon siya nga, nahigugma jud kuno siya sa iyang half-sister. Second Samuel 18, sa verse? Second Samuel 18:33. Ingon siya, wala karon na ako, kuha na to. Absalom. Okay, Absalom. Dili ni mao si Absalom. Katong si rape niya iyang mga igsoon ng babae. Dili si Absalom. Kalimot ko ana sa story. Second, please help me find. Dili si Absalom. Gi-rape niya si Dina man siguro to. Dina was raped. Please find it in the Bible. So, atong kanang isa po na sa feeding of the flesh. Feeding of the flesh. Okay, si Dina. Absalom. Okay. Amo na siya. Sige, tanaw na to. 13. Now, Absalom's son, Absalom had a beautiful sister named Tamar. Gede sakto day. Si Absalom kuno na ay isa na anak si Absalom. Had a beautiful sister, gwapa kay si Tamar. And Ammon, her half-brother. Okay, si Ammon. Si Ammon mo nag-rape. Si Amnon, her half-brother. Si Absalom o si Ammon, half-brother sila, fell desperately in love with her. Na-in love kuno si Ammon sa iyang igsuon nga babae. Let's proceed to next verse. Ammon became so obsessed with Tamar that he became ill. Obsessed siya. So kanang muna ang buhaton sa yawa to feed the flesh, ipa-obsess kag tao. Obsessed. Kabi gid pagkabuang nimo. Mura di ka katulog, di ka kaistorya. Di ka ka-communicate, di mo mag-uban. She was virgin. And Ammon thought he could never have her. So, muna, ingon si Ammon, maragligin ako siya maangkon. Okay. Iyong angkon, kay marag lisod kay sirik ang tudlo sa balaod. O si David is nagsunod gid sa balaod si Ginoo. Pero usa gigamit sa yawa ang best friend ni Ammon. Let's proceed to the next one. Because our masaktan of it's feeding of the flesh and then after human sa feeding, what the nahitabo. But Ammon had a very crafty friend. O kuyaw kay na kuna atay friend nga bright sa pagkadautan. O bright sa kabuang. Careful ta kin sa itong friends. Kaya kung mag-uban-uban tayo, nalipay kita silang kabuang, mura na po tagbuang, pagkahuman, mabiktima ta. So he was the son of David's brother, Shimea. So, kining si Ammon na siya, dautan nga friend, nga si Jonadab. Okay, tanaw na to si Nitabo. One day, Jonadab said to Ammon, usa ka adlaw na ingon si Jonadab kang Ammon, what's the trouble? Isa na unsa man ka? Nganong ningana naman ka? Why should the son of a king look so dejected morning after morning? Nganong, lain man yung pamati sa mga ingon, lain man yung itsura. Kada buntag naman na jud ka ingana. So, Ammon told him, siya nga, I am in love with Tamar. Tanaw na jud na to ni. Usubrahigin ni. Siya na in love kay ko ni Tamar. Kay gwapa day ko kay si Tamar. My brother, Absalom's sister. Nga, akong igsuon, matud pa, half-sister niya. My brother's Absalom's sister. Kay si David, daghan mag-asawa. Kay, right man asaki nga daghan asawa. So, daghan siya half-sister, half-brother. Let's proceed. So, I am so in love, ha? Patingin laban niya. Next verse. Well, Jonadab said sa kana, may problema. Well, I'll tell you what to do sa. Sige, tabangan ta ka. Go back to bed, sa balik sa imong higanan, and pretend you are ill. Pagpakaroon nga, nagsakit jud ka. Muna, advice sa dautan. Maayo nga advice. Minarong advice.
will make you succeed, pero it will bring you regret at the end. Mabalampuson ka, pero ang ending ato, ang trouble o pagkabasol. When your father comes to see you, kung imong papa, mo check ni mo, kaya nagdaot man ka, ask him to let Tamar come and prepare some food for you. Ina yung papa nga, ipana si Tamar, kaya para atimanon ka, pagkaon. Tell him you'll feel better if she prepares it as you watch and feeds you with her own hands. O grabe, no? Sana po na-advise yan. Kunuhay sa tawanon. Siya ina yung papa nga si Tamar ragid ang magatiman nimo. Pagkanon ka, timanon ka, hungitan ka. Grabe, no? Drama kaayo. Drama kaayo si kan ugmaay pug kay tambag. Nga makatabang naitambag na ito makatabang sa atong isig ka tao. Makatabang sa tao, pero makaduot niya sa kalautan o madaot imong dungo. Amen. Okay. Murag, malipay imong friend. Kay pabor nimo. Pero mahimot ang enemy sa Ginoo. Mahimot ang enemy sa mga matarong. Careful ta. Next verse. So Ammon lay down and pretended to be sick. Yan ang giak. Ang advice, tuman na ni advice ni Jonadab. And when the king came to see him, pag-check up na siyang papa, and Ammon asked him, please let my sister Tamar and come cook my favorite dish as I watch. Then I can eat from her own hands. Kung ganahan na din kong kaon, kaya siya nagluto. Siya ginagluto, siya ginangamot pagluto. Nga na, but dili tinuod nga nagsakit siya, dili tinuod nga mo gibati bakakon siya. Wise siya, maro siya. Next verse. So David agreed and sent Tamar to Ammon's house to prepare some food for him. So si David niyo yun sa drama sa iyang anak. So, be careful ta. Ang mga anak nga padrama-drama para lang yun nga hatag ang ilang gusto. Nga, dili dito sila, kung dili dito siyawa. Amen. Dili to, yes Ginoo. Gigamit lang siya because ang iyang flesh nangita og pagkaon nga mo ang lust. Okay. When Tamar arrived at Ammon's house, pag-abot na ni Tamar, kay wala man mahimo si Tamar, kay sugos yung papa, kay silang tanan, okay, take note of this. Sa ka-cleaver ni Satanas, pati kita masulod sa iyong bulsa. Si David nga hari, anak si Ginoo, asa namang discernment ani? Wa na. Siya na wala mo sila naka-discern. Wala mo sila naka-discern. Si Bisay sa discern, wala sila nakamatikod. Wala sila nakakuha, wala sila naka-gets. Nga, it's not from the Lord, it's not from the Spirit of the Lord. Nasulod na si David. Nasulod na sa bulsa po si Tamar. So, when Tamar arrived at Ammon's house, she went to the place where he was lying down so he could watch her mix some dough. Ibuhat na po ni Tamar ang iyang trabaho nga magluto, magatiman sa igsuwan, half-brother. Innocent ka siya. Here comes gatong serpent nga sila, nahapit, ikinako ni Matukog. Then she baked his favorite dish for him. Giluto ito ni Tamar ang iyang paborito ni Ammon. Pero duhagid ayang kaunon, food! O ang iyang flesh. Unod ni? Duha yung kaunon, ang giluto ni Tamar, o ang flesh ni Tamar. Because feeding of the flesh. Next verse. But she set the serving tray before him. Yan ang gianda mong serving tray. He refused to eat. Eh, dili man siya. Ang iyang craving, dili man sa food. Iyang tong strategy nga magpaluto. Ang craving sa iyang flesh, dili sa food. So, what did siya nikaon sa? Everyone get out here. O, tanawa. Dito na dayon. Sa Dengis. Nakaluto na si Tamar. Ipakaon na siya ni Tamar. Na ready na. Na nasa serving tray. Excited na ang demon spirit. Ingon din si Ammon. Gina ni mga tao nga hawak mo diri. Kaya wala disturbo sa iyang plano. Wala sinikaon kay dili man food sa iyang tiyan ang gipangita. Flesh man iyang unod, iyang uwag.
Kaninyo? So Amon told his servants. So, they all left. Silang tanan nang hawa kay sugo nga panghawa ang mga tao dito para walay distraction, walay disturbo sa iyang plano. So next verse. Then he said to Tamar, now bring the food into my bedroom and feed it to me here. Tanawa. Drama kaisanan. Nang lakaw ng mga tao, nabilin sila lang duha. Dito sa bed. Igsuon man lagi. Kumbiyansa. Pero nga, asa na mga discernment? Sometimes, God will let things happen for us to learn something. Amen. So, asa na mga discernment? Doon man kasi David sa Ginoo. Ganun lang siya discernment. Gituyo ng istorya para we can learn something from it. Kasi, sige pala, dalaan na din Tamar ang pagkaon. Sulo sa kwarto, pakanaadain ko dito. So Tamar took, that's his favorite dish to him. Gidala po ito ni Tamar, nga wala gyud ka? Malay-malay, inosente. Muna, kung natin kauban, nga murag halas, nga mutukob, mabot pa nang natukbon ka niya. Kung halas ng espiritu, na demonic espiritu, satanic spirit, ayaw expect nga maayo ang dagan sa unahan. Amen. Okay, next verse. But as she was feeding him, samtang ipakaon na ni Tamar si Amon niyang half-brother, he grabbed her and demanded, iyan na naging, ano niya, come to my bed. Sorry. Wala sinikaon ha? Kaya ang iyang, ang dili ang iyang tiyan nangitag pagkaon, ang iyang flesh, ang iyang uwag. My darling sister. Gang, yan naging, anan, dali. Iyan ang gipad adto sa bed. Kay ang nag-crave, ang iyang flesh, ang iyang unod, ang iyang uwag. Dili gid siya gigutom sa tiyan. Kasi babag tiyan, iyang unod ang gigutom. My darling sister, come to bed with me. Sabton na ito istorya. Nagpaluto siya pagkaon, pero dili siya wala siya gigutom og pagkaon. Ang iyang unod, ang iyang uwag, dito ka. Method feeding of the flesh, duha na siya food and dili lang kay duha. Abot na taana sa lain. Next verse. No, my brother, inuntang si Tamar sa ayaw intaon igsuon. She cried, nagilak na siya kay garipon na siya. Don't be foolish ay sa ay pagbinuang. Don't do this to me. Ayaw tawad buhata imong gusto. Such wicked things aren't done in Israel. Kay kana nga kabuang wala na gibuhat sa Israel. Wala na gi-practice sa Israel. Oh. Next verse. Where could I go in my shame? Sa asa naman na akong dungog kung inganaon ko nimo. And you would be called one of the greatest fools in Israel. Ug matawagon na kang isakas mga buang. Isakas pinakabuang sa katawan sa Israel. So sa pasagot, doing such thing is foolishness before God. Please just speak to the king about it. Isa nga, istoryahan na lang ang hari, method, and he will let you marry me. Okay na nawa ha? Ingon si Amon. Ay, na problema ha. Istoryahan na lang hari. Aron nga, siya mutugot nga magbinyo ng duha. Na siya, maing istorya no? Ang iya laging kuan, ang iya laging craving sa iyang flesh, makuan siya nga. Ay problema kay minyuan taman kahayuan ang hari para magminyo. Last verse. Next verse. But Amon wouldn't listen to her. Dili mamati si Amon tungod kay ang flesh niya, grabe na ang iyang uwag. Grabe ang uwag. And since he was stronger than she was, he raped her. Siyempre, stronger kay si Amon, kay laki man. Si Tamar nga, bae, wala man dili magit nga na ang kusog. Gawas gamit og wisdom ang babae, si paon ang itlog. Lipong si laki. Diba? He raped her. Okay, tanaw na to ha. Next. Then suddenly Amon's love turned to hate. Okay nga. Sa wala pa na iyang nagamit si Amon, ang iyang flesh, ang iyang uwag. Feeding of the flesh can be through lust.
Pag humanggid nga na, gawas na iyang gibatik. Ang iyang punong gugma turn into hatred. Muna sa pasabot, ana, kung ang feeding of the flesh about lust, mawala na ng gibatik. Kaya ang iyang, di ba? Gigutom lang ang iyang unod. True uwag. Aguman ato, wala na yung gibatik. He hated her even more than he had loved her. Gikalagutan na niya. So, ipasabot na. Ingani ang gipasabot ni Lord. Kanang tao na full of lust, mailang kina siya maglabing-labing kung naana siya sa gibatik sa iyang lust. Wala na din siya pagbati paghuman nga mabugan na niya ang iyang gusto. Bisag kinsa na din na, biktima lang dayon tuman. Nagkikhandog og loving words ang babae. Wa siya kabalo na iladla siya. Amen. Abi natong na, higugmag ng lakiya. Iyang words sweet kaayo, pero bitter ang iresulta sa imong kinabuhi. Amen. Better words, sweet words, di ba sada? Pero after all kay, dili man siya, spirit man to spirit of lust. So ang iyang flesh, grabe ang lustful desire, so na-fed through lust food, pero luoy kay si tamar biktima. Sige, out din siya, layas na. Isog na din siya human na feed ang iyang flesh. Isog na. Kaya ang tinuod nga gugma, dili mo hupas. Pero last na ganina, human ang last goodbye. Amen. Kinds of feeding. Sa flesh nga feeding, pwede food, okay na ng food, pero dili gyapon okay kung sobra na gluttony na ang result. Amen. Kani karon is lust. So pag human nga nigawas na ang spirit of lust, nigawas ang spirit of lust. Nagawas ang spirit of lust. Isog na kay siya. Wala na siya papakabana. Nikaon siya, wala. Wala siya kakaon kay dili man ang iyang babaot niya ni gutom, ang iyang mang lust, ang iyang uwag. Sa feeding of the lust, mabitil na tawag sa tinitabo. Human ganagamit sa tao. Katong taga Dagat Kid Davao nga 15 years old, Dagat Kid Davao Valencia nga 15 years old, giputlan pa siya ulo. Mailang magpahimulos ang iya sayawa. Human siya magpahimulos, wala na dayon. Pag naganahan na kag istorya, bibiktima po ka, naghindom nindong gana-gana nga istorya, gihandom ni mong sweet words niya, loving niya nga touch, o loving niya nga kiss. Kiss of the snake day too. Posible dili. Oh, wala. Biktima. Be careful not to be victims and not to be the agent to have a victim. Hello? Yan na siya. Ihandog ni mo sa education, bapo kayong sahag. Sweet kayang kiss. Kiss of a snake. Kiss of betrayal. O ikaw ang nansi. Otong napatay na si Amon, ipatay na siya. Patay siya. So, feeding of the flesh through food and through lust. Another, through, okay. Letter A, sa feeding of the flesh through physical feeding, sa itong pagkaon. Ikaduha, lust. Okay, dili lang through sexual activity. Okay, wadto ta sa sexual activity, ano niya? Tanong sa natin, Matthew chapter 5:28. Matthew chapter 5, verse 28. Okay. Matthew chapter 5:28. But I say, ingon si Jesus, ako masulti kani, anyone who even looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Ang bisan kinsang lalaki nga panan-aw niya sa babae nga kanang lustful na anay pangibog sa unod, nakakommit na siya adultery sa iyang kasing-kasing. Manang uban, walay sexual activity pero mambusong sila. Gi-feed na ang ilang sexual desire. Gi-feed na ilang flesh through pananaw. Manang uban mananaw og mga picture or image nga lustful para i-feed ang ilang flesh. I-feed ang ilang uwak.
Ang uban through X-rated nga mga activities or sana X-rated nga mga salita. And that's sin. Sin gid siya. Una, isa sa mga deliverance nga gi-renounce, isa sa deliverance siya na gi-renounce na about pornography, about lustful nga activities. Ayan na siya. Because asa to ganina sa dawn prayer nga message, sin and disobedience entry sa yawa makasulod. Pag makasulod, either yawa or demons, kaya makasulod ba ang demons atong through sin or disobedience, depende na siya ka sa motago, kaya nakasulod man siya. Kaya pari nga naidaotan ka nga tao mo sulod. So dili magina siya bulingkod niya. Kaya dautan man siya. Mutago siya, ide kusina, CR, asa pa itong tago. Once hindi may paggawas, hindi siya magawas. Once nga nagapan ng demons. Musulod, ang entry kay sin, disobedience, or negative thoughts, negative feelings, negative words, mga na entry. Pag sulod anak niya sa atong lawas, depende ka sa siya mutago. Sa liver ba? Sa heart ba? Oh, mag-cause na siya abnormalities, mag-cause siya sickness or disease. Mag-worse na yon. So, even sa lustful looks, sa natin awan nga, sabi sa lustful looks, na ito na, malaway na imong pananaw. Hugaw na imong pananaw. Hugaw na imong pananaw. Lustful na. Lisod yung bisay, no? Lustful na imong pananaw. Nanay, uwag imong pananaw. Minyo ba kag dili? Muna, musa na, muna mag-pray ka nga, Lord, kuhaan ni nga spirit. Identified naman nga, kung mananaw ka, murag lustful na. Identified na. That's not normal. There is a spirit sa imong pananaw. I-pray na ni mga Lord, kuhaan ni nga pananaw. Kuhaan ni nga demon spirit. Kung naapo kay bate, dubli man na, lustful looks and lustful desire. Oh, so that's feeling of the flesh. Kaya sa ang sala, magsugod sa mata. Sugod sa mata. Muna, wala gina. Abawaan man nato natin spirit of lust. Manabaan nato ang tao nga spirit of lust. Kadang mananina nga mura halos di na lang masanina gyapon pero pa-attract og tao. That is spirit of lust. Feeding of the lust. So murag ikaw na din tong feeder sa lust uban. Hello? Lustful nga pagsinanina. Sa Bisaya ng lustful nga pagsinanina, seductive nga pagsinanina. Malaway nga, napilangin anang term. Dili pa na sila. Kaya mananina bitaw ka nga mura bitaw pa-attract ng tao nga mura ang iyang undod bugara pod. Ha? Oh. Oh, pa seductive. Oh, samot na complicated sa Bisaya. Kanang pa-attract bitaw aron nga ang tao ganahan sa imong anak. Muna siya, feeding of the flesh nga puna. O mandani. Oh. Dili gusto mo rin, pero sa naninaan mo pare. Sa grabiya, pwede mo pastura, oy. Ang ato ning iklaruhon. Kay kuya na bang panahon, nagsunod ng kamatay ron. Nasunod-sunod ng kamatay, the spirit of death. Daga na kay victims. Luoy, ginin taon. Kita maluoy mga desit bata nga, gipot na nugli, gi-rape pag una. Ikaw inahan ato, ikaw ginikanan. Kasi bation ni mo ato. Paghaya itaw, isumpay na lang ulo, pero wala gitinod ulo. Ano man? Because the spirit of lust. Asa nagsugod ato? Spirit of lust, hangtod sulod ang spirit of murder. So spirit of lust, feeding of the flesh can be through lust. And then another feeding of the flesh. Last na lang for this morning. Through greed. Okay. Through greed. Sa kining ako. Okay. Gamay na lang ang time. Over na ito sa time. Ito na. Hindi ko magamit itong verse but story. Very familiar story. Diba si Judas Hakub? Sa iyong paghakub, na nasa iyong kasing-kasing, iyong ibaligya si Jesus, that's greed. Hakub.
Feeding of the flesh through greed. Paghinakog. There's another feeding of the flesh. Gusto ni mo nga, ikaw ra, mag-enjoy sa pagkaon. Kisa nakita jaguar, kisa kailag jaguar diri. Kanang murag, tigre ba na? Kita, kabalo ko sa kinaya sa jaguar o tiger? Kung naa sila'y makuha nga hayop, ilan ng bigton etos ibabaw sa kahoy, kaya sila rin magsulog kaon. Kita mo, anak? Oh, hakog. Kita mi sini. Oh, lisod baka kita tag personal kay mga kita makaon na. So yan na, jaguar, tiger. Makakaon gini sila, makakuha sila hayop nga ilang kaon nun. Ilag ginang suluhon. Dalon nila dito sa ibabaw sa kahoy, sila rin magkaon na. Greed. So feeding of the flesh through greed. Because our topic is about kinds of feeding. Sa Bible ay different kinds of feeding. Hakog. Nakakaon ka, pinagis pag hinakog. Inipangaon na. Gusto ko nga, ikaw gilabi. Bahala to kung bang di nakakaon, basta ikaw, naguro ka. Feeding of the flesh through greed. Tanawa na kinakog si Judas. Na iya bang na-enjoy ang kwartang gibayad sa mga leading priests ay ha? Wala. Kung maghinakog ta, daot pag itong record, di pag inat ma-enjoy atong gihinakog. Hello. So ato na take up sa kinds of feeding, infant feeding, grown-up feeding, feeding of the flesh feeding. Ang dahil tuluran nato na take up sa flesh feeding, isa ka flesh feeding, physical feeding sa food, lust feeding, gi-feed na to ang lust, o ani di katulog greed feeding. Muna uban, okay, gamay na lang dyan na pag-ipaad ni Lord. Muna uban to avoid lust. Mag-binyo na lang sila to avoid lust, pero walay gugma. Katsadag ito makigbinyo ka tungod sa gugma, dili tungod sa lust. Amen. Nga naamoy relasyon tungod sa gugma, dili tungod sa lust. Are we learning? Did we learn? Hallelujah. Nga na siya. Dito lang tataman. Let us pray. Oh God, Father, thank you so much for your words. Thank you, Lord, for awakening everyone's understanding about the different kinds of feeding. And I feeding sa flesh through food, lust, greed, and many more. Nagampo kami, Lord, na ikaw kay ma, buhat sa kinabuhi. That we will not allow the enemy, dili na mutugutan ang demons nga mapakaon na mo sa ang gusto, Lord. Through greed, through lust, and through many things, O Lord God, that destroy us and destroy our image, destroy our present and future, O Lord God, through feeding sa demons na nag-crave. Naging gamit ang lawas, O Lord. Sanctify and bless your words, O God. Continually bless your people with more understanding, more wisdom, knowledge, understanding, to become victorious, not become victims, O Lord God. In Jesus' mighty name we pray. And everyone will say, Amen.